Mustag magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa araw ito mga ka-farmers, panibagong video, panibagong kaalaman naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, welcome back sa ating usapang gulay mayan mga ka-farmers, para sa panibagong kaalaman na naman. Kasi meron tayo din mga ka-farmers na tanong na kailangan nating sagutin. Ang tanong mga ka-farmers ay patungkol po sa bunga ng kanyang kamatis na nangingitim. So tawag niya mga ka-farmers, ano daw ang tawag sa sakit na yon at ano po ang gamot para yon. So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers yung pangingitim po ng puwitan ng kamatis. Example ito, nangingitim ang bandang puwitan dito. So share ko lang sa inyo mga ka-farmers, yun po ang tinatawag nating calcium deficiency. Hindi natin pwede sabihin mga ka-farmers na nasusunog siya sa ginagamit nating mga matatapang na chemicals. Hindi yan totoo yan mga ka-farmers. Kakulangan lang yan sa calcium. Kaya nga yung puwitan ay nasusunog. Okay. So kahit pag mag-spray pa ako dito mga ka-farmers, tapos sabihin natin basa, maiipon dyan, hindi yan mga ka-farmers. So pag halimbawa ay kulang sa calcium at saka zinc at saka boron at saka potassium mga ka-farmers, mga ka-viewers, hindi tayo makakaiwas sa mga ganyan. So lahat ng mga puwitan ng mga bunga ng ating kamatis ay mangingitim. So ang kulang yan, calcium mga ka-farmers, calcium, magnesium at saka boron. Kaya nga pag mag-spray tayo ng mga foliar, siguraduhin natin sa ganitong edad ay available po ang mga calcium, boron, zinc at saka potassium. So yun po ang mga pangunahing pangailangan mga ka-farmers, kasi sa ganitong edad sa ating kamatis, 51 days old na, ay marami na po siyang bunga. So yun lang po calcium deficiency yan mga ka-farmers, yung pangingitim ng puwitan sa bunga ng kamatis. So ang ating kamatis mga ka-farmers, kung ating sisilipin, wala tayong makikitang nangingitim ang puwitan, kasi protektado po siya sa tinatawag nating calcium deficiency, yung pangingitim ng puwitan. So nag-spray tayo din ng mga foliar na available, ang mga major elements, secondary nutrients, pati mga micro elements. Tapos fungicide mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers, pag matapos na ito, matatanggalan ng mga matatandang dahon sa ilalim, magpapa-spray ako din uli ng fungicide. Pero nakapag-spray na tayo din Ditin at Antracol. So kalahating kilo ng Ditin, kalahati ng Antracol. So yun po ang ating ni-spray pag pakitab, kasi yun po ang mga murang fungicide na gagamitin natin sa tag-araw. Pero kung sa tag-ulan naman mga ka-farmers, ay ang ating gagamitin, share ko lang po sa inyo, Amistar at saka Luna Sensation. So kailangan natin to silang isprayhan mga ka-farmers sa mga nabanggit kong mga produkto, kasi parang gumanda. So ito napakaganda kasi napakainit ang panahon. Ayan. So yun po ang maganda mga ka-farmers Tapos maraming bunga So hanggang dulo yan mga ka-farmers, yun ang ating makikita. So kahit natatanggalan natin ng matatandang dahon, sobra pa din kapal mga ka-farmers. Alam nyo ba kung bakit? Kasi double row po ito. Tingnan nyo kung gaano kadaming dahong natanggal. So yun po ang ating kamatis na napakakondisyon. So maganda ang bagong usbong, napakadami pang bunga, madami pa rin bulaklak. So yun mga ka-farmers, magpatuloy pa din ang pagbigay nila ng mga maliit na bunga. So tulad nito, yung nakikita natin napakaganda mga ka-farmers Parang wala tayong napansing na laglag Kaya siksikan sa bunga kung ating sisilipin sa ilalim ang ating mga kamatis. So ulitin ko mga ka-farmers hindi dahilan sa ating ginagamit na mga fungicide, insecticide ang pangingitim ng puwit ng ating kamatis.
isa po siyang tinatawag nating nakukulangan sa nutrient, yung calcium deficiency. Yan ang tawag mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers, oh. Kita nyo. Yan. So napakadaming bunga sa ilalim yan mga ka-farmers. Kita natin, napaka-verde. Tapos ang bunga ay napakalaki pa, oh. Yan. So ang variety po pala ng ating kamatis mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ito po ay Diamante Max F1 po ng SW Seeds Company. So yun po ang variety ng kamatis na ating naitanim dito sa ating taniman ng mga gulay. Yan, napakadaming bunga-bunga at saka napakaganda pang tingnan, no, sa ilalim, oh. So yun po ang ating mga mapapansing mga bunga sa ilalim. Daming bunga mga ka-farmers, nakakatuwang tingnan, no. So lalo na mga ka-farmers, no, pag-aabot ito 2 buwan, kasi 51 days pa lang siya ngayon. Pag lumaki na ang mga bunga dito mga ka-farmers, yan, matutuwa ka na. Ito hindi pa masyadong malaki, pero maganda na ding tingnan kasi napakadami mga ka-farmers. Napakadaming bunga. So yun po ang bunga ng ating 51 days old na kamatis. Ganyan kadami. So yung mga tao natin, nag-spray po sila, no, ng ating talong. Yan mga ka-farmers sa aking harap, oh. Yan, napakaganda at napakadami pang bunga. So ang planting distance sa ating kamatis mga ka-farmers, simula sa isang puno papunta sa isang puno ay kalahating metro. Tapos share ko lang po sa inyo, dati po ito ay taniman ng ampalaya, pagkatapos ampalaya ay kamatis. Dahil malayo ang pagitan nila mga ka-farmers, ang isang bed sa ating ampalaya na isang row ay ginagawa nating 2 linya sa kamatis. Sayang naman mga ka-farmers pag isang linya lang. Tapos kita ko naman na ang panahon ngayon ay napakainit, no? Napakainit, kaya nga mga ka-farmers, ang ating ginagawa ay ginawa na lang nating double row. Okay, so yun lang siguro, no, ang ma-share ko po sa inyo sa hapong ito. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Bye bye na po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Thank you.